Alam nyo ba na ang Pilipinas ay mayroong napakaraming kwento ng milagro at aparisyon na hanggang ngayon ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at pananampalataya sa marami? Mula sa lumang punong kahoy hanggang sa mga bato at imaheng lumuluha, ang mga kwentong ito ay hindi basta-basta. Ito ang Kaalaman Studios. I-like, share, mag-comment at mag-subscribe at i-click din ang notification bell para sa mas marami pang kaalaman. Bago pa man dumating ang Kristyanismo sa ating bansa, naniniwala ng ating mga ninuno sa kapangyarihang supernatural. Ang mga babaylan at katalonan ay gumagamot gamit ang dasal at ritual, habang ang mga anito at diwata ay pinaniniwala ang nagbibigay ng proteksyon sa ating mga ninuno. Pero sa paglipas ng panahon, dumami rin ang mga kwentong may kinalaman sa Kristyanismo at himala. Ngayon, ating tatalakayin ang siyam na pinakakilalang milagro sa kasaysayan ng Pilipinas. Una, ang batong milagroso ng Cavite. Sa ating kultura, malakas ang paniniwala sa mga anting-anting at nagimat. Pero sa Cavite, may natagpo ang isang bato na may imahis ni Kristo. Noong 2008, isa pang milagrosong bato ang natuklasan sa Catanduanes na may imahe naman ng Birheng Maria. Hanggang ngayon, dinarayo ito ng mga deboto para sa dasal at pagpapagaling. Ang milagrosong bukal ng Tikay, Bulacan. Isang maliit na kapilya sa Malolos, Bulacan ang naging sentro ng milagro noong 1920s. Sa likod nito, may lumabas na bukal na sinasabing may kakayahang magpagaling ng sakit. Ito ay iniuugnay kay San Pedro, ang patron ng lugar. Dinarayo ito ng maraming tao noon, pero kalaunan ay natuyo rin ang bukal. Ang di nabubulok na katawan ni Filomena Almarines. Sa Biñan, Laguna, isang babaeng nagngangalang Filomena Almarines ang namatay noong 1938. Ngunit noong 1947, nang buksan ang kanyang libingan para ilipat ang katawan ng kanyang ama, nakita nilang hindi ito nabubulok. Naging tanyag ang kanyang libingan at maraming deboto ang nagpatotoo sa mga himala rito. Hanggang ngayon, ito ay matatagpuan sa Santa Filomena Cemetery. Ang mga mukha sa Rosas ng Lipa at Bulacan. Noong 1948, isang postulanteng madre sa Lipa, Batangas ang nakakita ng isang aparisyon ng Birheng Maria. Kasunod nito, bumagsak ang misteryosong ulan ng mga rosas na may imahe ng mga banal. Sa Bulacan naman, noong 1991, isang lalaking nagngangalang Carmelo Cortez ang nakakita rin sa isang babaeng may hawak na rosaryo, at kapag hinahawakan niya ang mga petals, lumilitaw ang mga imahe ng Diyos. Ang milagrosong Birhen de Lamulave ng Laguna. Nagsimula ang lahat nang may isang lalaki sa Santa Cruz, Laguna na naputol ng isang puno mulawin upang gawing haligi ng kanyang bahay. Sa kanyang gulat, may lumabas na imahe ng Birheng Maria sa loob ng kahoy. Mula noon, sunod-sunod na ang himala. Isang mahiwagang boses ang gumising sa kanila para iligtas mula sa sunog at isang beses mula ng magnanakaw. Dahil dito, maraming taong naghahanap ng kanilang sariling miraculous wood. Pero ang original na post ay ngayon ay enshrined sa Parish of Our Lady of Maulawin sa Santa Cruz, Laguna. Ang kambal na krus ng Tondo, Manila. Noong 1922, isang manggagawa ang pumutol ng isang lumang puno ng sampalok sa Juan Luna Street, Tondo. Sa kanyang pagkakahati sa kahoy, lumitaw ang isang itim na krus. Hindi lang isa, kundi dalawa. Ang mga ito ay naging simbolo ng pananampalataya at inilagay sa isang maliit na kapilya na patuloy na dinarayo ng mga deboto, lalo na tuwing Semana Santa. Ang aparisyon ng Birheng Maria sa Cabra, Mindoro. Mula 1966 hanggang 1972, 8 na namang bata sa Cabra Island, Mindoro ang nakakita ng aparisyon ng Birheng Maria. Pinaniniwala ang isa itong mensahe ng pagdarasal at pagsisisi. Noong 1968, libu-libong mga deboto ang nagpunta sa isla para masaksihan ng isang inaasahang milagro, at marami sa kanila ang nakakita ng sumasayaw na araw, katulad ng nangyari sa Fatima, Portugal. Ang luha ng mahal na Birhen ng Amor Seco. Noong 1987, isang maliit na estatwa ng Birheng Maria ang biglang nagsimulang maglabas ng misteryosong amoy ng kandila at rosas. Pero ang pinakakapansin-pansin, noong October 13, nagsimula itong lumuha. Ngayon, ito ay matatagpuan sa Our Lady of Amor Seco House of Prayer sa Pampanga. Ang langis ng Santo Niño de la Providencia. Noong 1992, isang ordinaryong estatwa ng Santo Niño ang biglang naglabas ng langis sa bahay ng isang pamilya sa Las Piñas. Ang langis na ito ay sinasabing may kakayahang magpagaling, at mula noon, maraming tao ang pumupunta para humiling ng milagro. Alin sa mga kwentong ito ang pinaka nakakamangha para sa iyo? Patuloy nga bang gumagawa ng milagro ang Diyos sa ating bayan? O ito ba yung mga pagkakataon lamang na nagkataon sa ating kasaysayan? Isulat ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-share ang video na to para sa mas marami pang kaalaman.